Welcome muli sa ating classroom. At sa video na ito ay pag-aralan natin ang iba pang mga option ng photos or images na gagamitin natin sa ating design. So sa previous na video natin kung paano tayo mag-insert ng basic na images or image ay puntahan natin ang elements. So sa elements ay meron tayong category na tinatawag nating photos. So sa photos ay meron tayong search elements or prompting kung saan very specific tayo sa image na ating hinahanap sa Canva. Meron din tayong categories base sa image na ating hinahanap. So we have color, orientation, price, at saka cutouts. Meron din tayong tinatawag na generate images with AI. Ito yung mga recently used. So, meron tayong option kung ano yung mga previous nating nagamit na image. Meron ding magic recommendation. Meron din tayong trending na mga images base sa algorithm or mga gumagamit ng Canva. So, unahin muna natin ang search elements. So, sa search elements, kailangan tayong mag-type at pwede rin tayong mag-attach ng any photo as reference para hanapin ni Canva anong klaseng photo ang kailangan mo. For now, type natin ang word na samurai at pwede tayong mag-enter or press enter or click submit button. Ito yung mga binigay ni Canva sa atin base sa hinahanap nating image. Dito sa baba ay meron tayong tinatawag na color. So, ang color ay pwede kang pumili ng color base sa iyong gusto sa orientation ng image na gusto mo. For example, pipili ako ng color na red. Walang i-generate dahil walang makitang category na samurai in most color of red. So, balikan natin ang black. Ito yung binigay ni Canva. Sa orientation naman ay meron tayong square, vertical, or horizontal. So sa price ay meron tayong free at saka pro. Kapag nag-check tayo ng free, ang ibibigay ni Canva lahat ng mga free images regarding sa ating prompt na samurai. Check natin kung meron tayong cutouts only. So wala siyang cutouts version. So click X. So ito yung mga binigay sa atin na samurai which is free images. So kung gusto nating palitan ang ating hinahanap na image via search box ay pwede tayong mag-X or clear. So click natin uli ang photo. Balik tayo dito sa ating categories. Click natin uli ang photos. Ang isang option ang tinatawag nating generate images. Kapag nag-click tayo ng generate images, bibigyan tayo ni Canva kung halimbawa na hindi pa tayo naglagay ng isi-search natin. So, describe what you are after to get started. So, balikan natin ang word na samurai. And then, click natin uli ang generate images. So, ngayon si Canva ay mag-generate ng image via AI. So, ito yung mga images na binigay ni Canva via sa ating prompting dito sa ating search of elements or search box. So, ito yung mga images na pwede nating gamitin. So, minsan napapansin natin sa mga images ay meron tayong 3 dots dito sa may right upper corner. So, meron tayong option dito to regenerate, good result, bad result na pwede nating pagpipilian. So, ganun din dito sa images result, meron din tayong 3 dots which is makikita natin yung source ng image, anong klase, ano yung mga tinatawag nating keywords, at saka iba pang mga option na pwede nating pagpipilian. Dito sa recently used ay makikita din natin lahat ng mga images na previously na nagamit mo.
sa iyong account. So, meron tayong option dito kung paano natin makikita lahat. Sa baba naman ay meron tayong tinatawag na Magic Recommendation. Ang Magic Recommendation ay depende sa image na previously na ginamit mo. So, dito sa aking account, ang previous image na ginamit ko ay ito. So, ang Magic Recommendation ay meron siyang mga option regarding similarities ng mga images which is recently used mo. For example, click natin ang car. So, mag-insert ang car dito dahil click natin. Pero, pag napansin nyo dito sa Magic Recommendation, mapapansin niyo na meron ding mga cars or iba't ibang uri ng images which includes pinaka-subject niya ay cars. Yan ang sa mga Magic Recommendation. Select natin ang image at lalabas po itong ating menu sa taas. Uunahin natin ang edit. Sa edit image ay meron tayong tinatawag na selection of area. Dito ang nakaselect ay all. Sa baba ay meron tayong adjust. So sa adjust ay meron tayong auto adjust na i-analyze ni Canva ang the best na adjustment sa image na nakalagay sa iyong design. Meron tayong white balance adjustment like temperature, 10. Meron din tayong sa light. Meron din tayong sa color. Meron din tayong color edit. At meron din tayong texture. Kung halimbawa ay nag-select tayo ng sharpness at gusto nating ibalik sa original na image, adjustment ay click lang natin ang reset adjustment. Ang isang select area ay tinatawag na click. So, i-click natin ang mga area na dapat lang nating i-adjust base sa needs ng iyong design. For example, ay i-adjust ko itong cap. So, lalabas ang mga customization adjustment base sa selected natin na object. So, meron tayong deselect dito para tanggalin ang selection. Ang kasunod naman ay brush. Sa brush ay depende sa brush size na gagamitin ninyo. So, halimbawa, ang default ay 40. So, paano ba gamitin ang brush? I-highlight lang natin through brush, click and drag. Sa gusto nating i-adjust. At lalabas agad ang adjustment rulers. Deselect natin uli. Ang kasunod na adjustment ay foreground. So, i-analyze ni Canva first ang ating image at naselect na ni Canva ang ating foreground at pwede na tayong mag-adjust. Ang kasunod naman, deselect muna natin. Ang kasunod naman ay background. So, i-analyze muna ni Canva. So, yan ang area ng background. At pwede na tayong mag-adjust. Deselect lang natin uli. So, yan ang area ng adjustment. So, we have click, brush, foreground, background. Kung merong text, ay pwede tayong mag-adjust ng text. So, again, dito sa adjustment, meron tayong adjust at saka iba pang customization ng adjustment. Ang kasunod dito ay yung tinatawag nating Magic Studio. Ang Magic Studio ay kailangan mo ng Pro or subscribe version ng Canva. Ang style match naman ay merong mga ilang option tulad ng handmade, trendy, realistic. So halimbawa, nakaselect na ang ating image, check natin kung ano ang hitsura kapag kinonvert natin siya sa sketch. So, i-analyze ni Canva ang ating image at i-convert niya into sketch style. So, yan ang analysis ni Canva base sa sketch na selection natin sa handmade. So, kung ibabalik natin ang ating picture sa original ay click lang natin ang none. So, balik tayo dito sa ating edit. Meron tayong tinatawag na filters. So, sa filters ay meron tayong natural, meron tayong warm, we have cool, vivid,
soft, vintage, mono, at meron tayong color pop. So, select mo lang ang gusto mong i-try dito para sa ating filters. Ang kasunod ay meron tayong effects. Sa effects naman ay meron tayong shadow, duotone, blur, meron tayong autofocus, at meron tayong face retouch. So yan ang nilalaman ng ating edit sa image ng ating Canva. Ang kasunod sa ating menu sa ating image ay yung BG remover or background remover, which is kailangan mo ng pro subscription. So skip natin ang part na ito at puntahan natin ang eraser. So sa eraser, meron tayong option na magic eraser. So kailangan mo ng subscription pa dito. At ang isa ay pixel eraser. So check natin ang pixel eraser. So meron tayo ngayong erase. Meron tayong size ng brush. So pwede nating i-adjust. So try nating i-delete itong area ng cup. Ang show original, kung naka-switch on ay makikita natin yung area kung saan tayo nag-erase. Halimbawa, ayan ang ating in-erase. So click tayo ng done. So, i-analyze ni Canva ano yung area na ating na-erase. At permanently tatanggalin ni Canva ang area na yon. Kung ibabalik natin, balik tayo sa eraser at saka pixel eraser. I-click natin ang reset. Then confirm. Click done. I-restore ni Canva ang ating image. Ang kasunod ay colors, kung saan ina-analyze ni Canva ano yung mga colors na andito sa image mo. So meron tayong dalawa. Kung ating i-click yan and then we're going to select another color. So yan ang magiging resulta. Parang replacement siya sa color kung ano yung original na color na in-apply dito sa ating image. Ang kasunod ay meron tayong stroke style. So, alam na natin ang stroke style sa previous video natin. Meron din tayong corner rounding. So, ito ay nasa previous video na rin natin. Ang kasunod ay crop. Ang crop ay option kung saan natin i-delete ang area ng ating image. So, meron tayong dalawang option sa crop section ng ating image option. So, we have crop and we have expand. So, ang expand ay kailangan natin ng pro subscription. So, ang smart crop ay i-analyze ni Canva ano yung pinaka-importanting detail sa image mo at automatic ibibigay ni Canva. Meron din tayong option na aspect ratio. Ang una ay freeform. So, paano ba gamitin ng freeform? Ito yung mga handles ng ating crop. So, we have 4. Sa bawat corner, isa-isa. So, click and drag. So, ito yung area na hindi na makikita o invisible base sa laki ng ating image. So, pwede din nating ibalik ito or pwede tayong mag-click ng cancel. So, balik tayo sa crop. Meron tayong original. So, pwede na natin i-drag in any side. Then, meron tayong crop option na 1:1. Okay. Meron din tayong 16:9 ratio. Meron din tayong 9:16 ratio. 5:4. 4:5. 3:4, 2:3, at meron din tayong option na rotate. Ang rotate naman ay ito. Pero yung area ng crop ay nanatili doon sa sinelect mong area. So, click lang tayo ng cancel. Balik tayo sa ating image. Ang kasunod ay flip. So, ang flip ay dalawang option. Ito ay nasa dating video din natin. Horizontal at saka vertical. The next one is transparency. So, ito yung opacity ng ating image. And then we have also animate. So, na-discuss natin ang animate.
at saka yung position. So sa baba naman ay meron tayong mga option like comment, lock position only, pwede nating i-duplicate ang ating image, pwedeng i-delete, at saka itong more, which is ito yung mga option like copy, paste, duplicate, delete, align kung meron tayong 1 or 2 objects sa ating design area, at iba pang mga option dito. So kasama na dito ang tinatawag nating set image as background. So automatic ang image ay ilalapat niya as background sa yung slide. So kung halimbawa mag-add tayo ng bagong image like itong image na to, pag nag-right click ka and then replace background, automatic mag-adjust para sa iyo yung image kung gaano kalaki yung area ng iyong design. So yan ang ibang mga options sa ating image or photo sa ating Canva. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, like, share, and subscribe. At follow niyo kami sa aming Facebook page. See you on our next video.